Halika, lumapit ka sa akin at may pagkakaloob ako sa'yo. Walang pag-aalinlangan daw lumapit si Lolo Sembong sa babae. Sabi niya, hindi niya daw kayang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya. Halo-halong emosyon daw iyon ng mga oras na yon. Walang galang na sa mga kumakain pero ito yung sinabi niya sa akin. Hindi niya daw nga eksakto maipaliwanag ang kanyang nararamdaman kung kinakabahan, natatay ba o natatakot. Kasi nga, bukod sa bago sa kanya ang karanasang ito, hindi pa din siya makapaniwala sa klase ng mga taong kaharap niya o ng mga elemental na kaharap niya. Naglabas daw ang diwata ng isang kakaibang baston. Sa pagkakataong iyon ay nilabas ni Lolo Sembong yung baston na tinutukoy niya. Saka ito ipinakita sa akin. Gusto ko sanang picturean kaso nagalit. Pinabura sa akin yun, ang sabi pa nga, Jesky, kang bata ka. Purahin mo yan kung ayaw mo magkaroon ng malaking problema. Hindi ako nagbibiro. Binura ko naman agad kasi natakot ako sa banta. Basta isa itong uri ng sobrang tigas na puno, maugat at napapaligiran ng kulay berdeng amag. Itim na itim iyon, hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang tagal. Habang ang ibabaw naman ito ay nakabaliko na nagmistulang hawakan at ang dulo ay medyo patusok. Ang sabi ng diwatang kaharap niya ng mga oras na iyon, yung kahoy na iyon daw ay hindi basta-basta nakikita sa mundo ng mga tao. Kahoy daw ng engkanto ito, legit na kahoy ng sinukuan. Bihira ang nakakakita niyan kung hindi niyo na itatanong. Matatagpuan niya sa kalagitnaan ng gubat kung pinalad ka na ito ay mabahaginan. Malalaman mong sinukuan ito kung ang lahat ng mga nakapalibot na puno o anumang klase ng halaman ay nangamatay. At lahat yon ay nakikita mong nakayoko paharap sa puno. Bukod tanging ito lamang daw ang nakatayo ng matingkad sa gitna. Sinasabing ang punong ito daw kapag natamaan ka ng anino ay tiyak ang iyong kamatayan. Kaya naman inalagaan ito ng lahat ng klase ng nilalang o iniilagan ng lahat ng klase ng nilalang. Maging ng mga engkanto kasama ang mga aswang at ang mga maligno. Kahit ordinaryong tao, kahit pa ikaw ay ang klase ng tao na walang itinatagong lihim. Kahit pa sinasabing meron kang abilidad, hindi ka makakaligtas. Itanong ninyo yan sa mga mag-aagimat, alam nila lahat yan. Tuloy tayo. Matapos iyong ibigay sa kanya ay nagbilin pa daw itong engkantada na hanggat maaari ay sumailalim siya sa gabay na ibibigay ni Armak. Ito ang pangalan ng tayo na una niyang nakita sa pilapil sa kubo ng kanyang ama. Hinawakan daw siya nito matapos marinig iyon, sabi ni Lolo Sembong. Paghawak ni Armak sa kanyang mga braso ay may mga salita na pumasok sa kanyang utak. Noong una hindi niya iyon maintindihan, pero mga ilang minuto lamang ay tila pa nagbasa siya ng isang buong libro. At ang lahat ng mga lihim na salita doon ay agad niyang nakabisado. Yun nga lang, ang bawat orasyon ay may tamang pagkakataon o senaryo kung ito ay gagamitin. Iyon ang ituturo sa kanya ni Armak. Ayon kay Lolo Sembong, doon siya lubos na nahihirapan. Oo nga pala, itong si Armak daw ayon kay Lolo Sembong ay ang isa sa pangunahing general ng mga mandirigmang engkanto sa kabilang mundo. Ibig sabihin, hindi ordinaryo ang kakayanan nito. Medyo nakaramdam daw si Lolo Sembong ng pagkasabik nang malaman niya iyon.
Sa mundo ng engkanto, iba-iba ang posisyon ng mga ito. May berdugo, mga tagahatol ng mga engkanto na gumagawa ng masama sa mga tao o sa kapwa nila. Ito din yung nagbibigay ng matinding sakit sa mga tao kapag may nagawa kang pagkakamali. May mga ordinaryong engkanto din. Ito yung mga mabababa ang antas ng kapangyarihan, kumbaga may limitasyon. May mga mandirigma. Ito yung mga sinasabing gumaganti sa mga albularyo na pumapatay sa kanilang mga kauri. Sila yung mga mapagiganti at meron din mga tagapangalaga ng kalikasan. Ito naman daw yung mga madalas na nagbibigay ng sakit sa mga tao kapag nagkamali ka ng putol sa mga puno o halaman na nasasakupan nila. Sila daw yung mga madalas na gabay ng mga manggagamot na gumagamit ng oaks. Naitanong ko pa kay Lolo Sembong kung anong pagkakaiba ng demonyo at ng diablo. Ito ang sagot niya sa akin. Ang mga demonyo ay ang mga ligaw at lagalag ng kaluluwa, habang ang mga diablo naman ay nagbibigay ng sakit at bigati sa mga kaluluwa. Sa mundo ng mga mortal, merong ipinapanganak, pagtanda at pagkakasakit, pati na kamatayan, at ang lahat ng mga bagay na ninanais mo ay nahihiwalay sa mga bagay na hindi mo ninanais. Ang pagiging salat sa kakayanan na makuha mo ang mga bagay na ninanais mo ay humahantong sa isang mainit na pagnanasa. Ang mga sakit at kapigatian ay nakakalat sa atmosfera at dinadalisay ng mga hindi nakikitang puwersa. Ngunit kapag lumampas ka sa kakayanan ng paglilinis na ito, nagtitipon sila sa mortal na mundo upang puksain ang katawan ng sinasabing bayan ng Diyos. Ang bayan na nagsisilbi nating katawan, ang tahanan ng ating kaluluwa. Ang responsibilidad ng mga kaya natin, iho, ay alisin ang mga sakit sa ating mundong ginagalawan na dulot ng mga masasamang bunga na nagmula sa kailaliman. Tinawag tayo at binigyan ng mabigat na responsibilidad na may kakayahan mag-isip upang iwaksi sa ating isipan ang mga hindi makatwirang bagay o gawain. Andito tayo upang masira ang kapaitan na natipon sa paglipas sa mga taon na panahon at upang linisin ang mundo ng tao. Wala kang ibang pagpipilian. Magbabalik loob ka o mamamatay. Natapos ang araw ng unang pagkikita ni Lolo Sembong at ng engkantada ay agad siyang umuwi dala ang tungkod na regalo sa kanya ng engkantada. Kasama ang engkantong gagaway sa kanya, si Armak at ang baboy Ramon na ibinigay ng engkantada upang hindi na sila mangaso sa araw na iyon. Alas 5 ng umaga na makabalik sila sa kanyang tirahan. Si Armak ay nanatili lang daw sa labas sapagkat ayon dito ay may mga klase ng duwende na nakatira sa kanilang tahanan. Ang mga ito daw ay lubhang strikto at hindi nagpapapasok sa loob ng kanilang nasasakupan. Bagamat siya ay kinikilala ng mga ito bilang isa sa may pinakamataas na level o antas ng kakayanan sa kanilang mundo, ay kailangan niya itong bigyan ng respeto. Isa yan sa kaugalian ng mga engkanto, kaya naman napanatili nila ang kaayusan sa kanilang mundo. Siyempre, iba pa din sa lugar ng mga masasamang engkanto. Ipinagkibit balikat ito ni Lolo Sembong at agad pumasok sa kanilang tahanan. Maya-maya ay nagpahabol muna ang tayo ng isang habilin. Sembong, mamayang alas 3 ng hapon ay magkita tayo sa paanan ng bundok. Sisimulan natin ang pagsubok mo. Kinabahan si Lolo Sembong dahil ang bundok na sinasabi nito ay ang bundok kung saan mayroong isang lugar na iniiwasan ng mga mangangaso. Dahil karamihan daw na pumapasok doon ay hindi na nakakabalik ng matino o kaya naman
patay na pag nakikita. Isa na sa naging biktima noon ay ang kanyang tiyuhin na kapatid naman ng kanyang ama. Hindi niya alam kung saan eksakto ang lugar na iyon sa bundok dahil wala pang matino ang nakapagsabi kung saan ito eksaktong matatagpuan. Kaya naman ang ginawa ng karamihan ay mismong bundok na lang ang iniiwasan. Hindi sa sabi-sabi, bilang ang bundok na ito ay hindi napapasok ng mga tao ay nagiging paboritong tapuan ito ng mga aswang at pinamumugar ng sari-saring maligno. Pagpasok sa bahay ay nakita niya agad ang kanyang ama at ina na nagkakape. Nagulat pa daw ito sa kahoy na dula niya, higit lalo sa patay na baboy Ramon na pasapansan ni Lolo Sembong. "Oh, ang aga mo yata umalis. Kaya pala hindi na kita nakita kanina paggising ko. Akala ko nga ay nag-inat-inat ka lang dyan sa labas. Isa pa, hirap pulihin yan ah. Sayang tungkod na hawak mo, saan mo naman nakuha yan?" Opo tay. Hindi naman ako makatulog kaya inagahan ko na lang ang alis kanina. Pagsasabi niya na may halong kasinungalingan. Alam niya naman daw na hindi maniniwala sa kanya ang kanyang ama. Itong tungkod po ba? Nakita ko lang to sa gubat tay. Pinutol ko sa ginawang tungkod para panghawi sa talahiban. Pangalawang pagsisinungaling niya iyon. Isa pa tay. Itong baboy pwede naman nating itapa, palagay ko. Aabot ito ng 1 linggo no? Bago maubos. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang maging ang kanyang mga kapatid sa dala ni Lolo Sembong. Natulog siya pagkatapos at gumising ng 1:00 na ng tanghali. Tanghalian daw muna si Lolo Sembong at saka nagpaalam na mag-iikot-ikot lamang. Biro pa ni Lolo Sembong sa akin nakakota na daw siya sa pagsisinungaling ng araw na iyon. Bitbit ang tungkod na bigay ng engkantada ay lumakad na siya upang hindi mahuli sa usapan nila ni Armak. Pagdating niya sa lugar kung saan sila magkikita ay nakita niya nakaupo ito sa isang malaking sanga. Kinawayan niya daw ito pero tumingin lang daw na animoy hindi siya nakita. Maya-maya nagsalita ito. "Paghintay tayo muna ng ilang saglit. Mag-akot ka upang hindi ka masaktan ng masasamang elemento. Gamitin mo yung orasyon ng pandepensa at pampakot para sa sarili." Umupo si Lolo Sembong at nagsimulang magdasal. Inabot siya ng mahigit 1 oras para lamang sa pampakot na iyon. Eksaktong 3:00 daw ng tanghali saka siya pumasok sa gubat. Pinaalalahanan siya ni Armak. "Sembong, sa sandaling tumawid ka sa gubat na iyan ay wala na itong balikan. Ang baston na daladala mo ay mawawala ng saysay dahil engkanto din ang nagbigay sa iyo niyan. Tandaan mo ang mga orasyon na ibinabahagi ko sa iyo. Kailangan mong kumilos ng mabilis, ngunit huwag kang tatakbo. May huminto ay hindi maaari. Ano man ang makita, marinig, maamoy o maramdaman mo ay huwag na huwag kang lilingon. Naintindihan mo ba? Pakiramdam mo kung anong klase ng mga elemento lumalapit sa iyo." Kinabahan dahil sa narinig ito, manguna lang daw itong si Lolo Sembong. Pero isip-isip niya, bakit parang ang dami-dami naman natang kondisyon? Hindi ba pwede mag-orasyon na lang siya ng mag-orasyon? Pero syempre, laking kulat na naman daw niya nang sumagot ulit si Armak na mukhang nabasa na naman ang nasa isip niya. Pero irritable daw ito na pagkakataong iyon. "Ang mga kondisyon na yan ang magliligtas sa buhay mo. Puro ka reklamo." Nagdadalawang isip man ay nagpatuloy siya sa pagpasok sa gubat na iyon. Sa bungat pa lang daw ay mukhang sinubok na siya dahil nakakita daw itong si Lolo Sembong ng mga mamahaling bato. Pero yun nga, tinandaan niya naman yung mahigpit na habilin ni Armak.
Maya-maya pa ay meron na din siyang naramdaman na sumusunod sa kanya. Ayon kay Lolo Sempong, tila ito daw ay sobrang laking nilalang dahil ang natatabunan nito yung mga hangin na dapat sana ay mararamdaman niya natatama sa kanyang likuran. Naririnig niya na din daw ang mabibigat na mga yabag ng paa nito. Lumalaki na din daw ang kanyang ulo, maging ang mga buhok niya sa batok ay nagtataasan na din. Sumisingasing ito na animoy lulusubin siya. Ang gagawin daw nun, tatakbo yun ng mabilis sa hihinto kapag napansin nito na hindi siya natitinag. Saka aatungal ng nakakakilabot. Paulit-ulit lang daw iyon. Maya-maya daw ay minakasalubong siyang isang magandang babae. Nakahubad ito at nahihintatakutan itinuturo ang likuran niya na animoy nakakita ng kasintak-sintak na bagay. Tumakbo ito papalapit sa kanya, saka humawak sa mga braso ni Lolo Sempong. Ayon kay Lolo Sempong ay ramdam na ramdam daw niya ang init ng katawan nito. Ang lambot ng dibdib na parang sinasadya pang isinisiksik sa kanyang mga braso. Naamoy niya ang bango ng hininga nito habang bumubulong sa kanya. Napapakit na lang daw si Lolo Sempong kahit pa nagsasalita yung babae. Nabilisan na nila ang pagtakbo dahil may bahay daw ito sa loob ng bundok na iyon. At natitiyak daw nito na hindi makakasunod yung tila higanting bagay na nasa likuran ni Lolo Sempong. Sabi pa ni Lolo Sempong, ilang beses daw siyang muntik nang madala sa emosyon at sa kakaibang ganda at karektan ng babaeng nakahawak sa mga braso niya. Siyempre bilang lalaki, no, makakita ka naman ng magandang babae na nakahubad sa gubat kung normal lang baka alam niyo na yon, no? Okay, balik tayo. Hindi daw siya nagpadala. Maya-maya daw ay bumitaw daw ito at sinabing lilikunan sa isang lugar dahil andoon daw ang bahay niya. Hindi pa din ito nililingon ni Lolo Sempong at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nawala din yung tila higanting nilalang na sumusunod sa kanya. Pero ilang saglit lang ay nakarinig na siya ng mga iyak. Mga klase ng palahaw na kung mahina ang loob mo ay maihindig ka. Tila mga iyak sa iba't ibang dako ng gubat. Mga hiyaw ng paghihirap at pagsusumamo na alisin sila sa lugar na iyon. Mga tawa at halakhak na tila galing sa demonyo. Mga atungal na tila magmapapangis na hayop. Mga kaluskos na tila patatakbo lahat palusog sa kanya. Sunod-sunod na tunog ng mga kulisap at bigla ang nakakabinging katahimikan. Maya-maya pa ay unti-unti nang dumidilim ang lugar dahil sa napapasok na siya sa pinakagitna ng gubat. Kasabay ang paglubog ng araw. Ayon sa kanya, naninigas na ang kanyang leeg tulad ng takot na nararamdaman. Kasabay ng pagod, naninigas na ang kanyang mga binti pero wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Hindi biro yung lakad ng mabilis. Kasama pa yung nakakatakot na nararanasan niya sa buong paligid. Nasa kaligitnaan na siya ng pagmumuni-muni nang biglang may lumitaw na 4 na malalaking hayop sa kanyang harapan. Malalansa ang amoy ng mga iyon. Hindi niya daw iyon inaasahan. Maya-maya ay may tila isang boses ang pumulong sa kanyang isipan. Sempong. Aswang. Natigalgal siya sa narinig. Pilit na ikinalma ang isipan at hinalukay ang mga piling salita at orasyon pangkastigo at pamatay sa mga aswang. Ito yung makak. Blank, 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 blank. Saka ito inihip sa dulo ng baston na kanyang hawak. Sumisingasing ang mga ito at patuloy na sumasabay sa kanya.
Maya-maya ay inulit niya ulit ang orasyon. Makak. Sabay wasiwas ng baston na hawak ni Lolo Sembong. Ayon sa kanya, unang wasiwas pa lang daw ay umigtad ang mga ito sa kumaripas ng takbo palayo. Dito nabuhayan siya ng loob. Mas pinatapang siya dahil ang orasyon na ginamit niya ay lubhang umepekto sa mga aswang na muntik nang bumiktima sa kanya. Tuloy siya sa paglalakad. Ayon pa sa kanya ay samot-saring maligno na din ang nakikita niya sa daan. Lahat yon ay iniinda ang mga dasal na ibinabato niya, ipinapalipad sa hangin. Hindi naman daw nakakalapit ang mga ito dahil sa bakod na kanyang ginawa, pero sabi ni Lolo Sembong, lubos daw siyang nadala sa emosyon at sa orasyon ay pinagkaloob sa kanya. Hindi niya naman daw yun pinapatay, pinapalayas niya lang. Para daw mawala na iyon sa paningin niya. Ilang saglit lang ay naabot na ni Lolo Sembong yung hangganan. Hinahanap niya si Armak pero hindi niya daw iyon nakita. Maya-maya ay lumabas na lang ito sa lugar kung saan siya nanggaling. Oh, saan ka ba galing? Akala ko ba dito tayo magkikita sa hangganan? Kanina pa ako nakasunod sa'yo. Minamatyagan ang bawat kilos mo. Ha? Di kung ganun pala nakita nyo yung malahigating nilalang na nasa likuran ko. Oo. Ako yun. Nakasakay sa aking alaga. Magaling ang pinakita mo, Sembong. Nagamit mo ng maayos ang mga orasyon na ibinigay ko sa'yo. Ibig sabihin niyan ay magagawa mo ng kontrahin ang mga itim na mahika na manggagaling sa mga kalahi mong kaliwaan. Ang tinutukoy nitong kalahing kaliwaan ay yung mga alpularyong gumagamit ng mga itim na mahika, mga mangkukulam. Hindi daw nakapagsilata si Lolo Sembong kung ganoon pala. Sa buong paglalakad niya nakaalalay lang daw sa kanya itong si Armak. Sabi niya pa kung nalaman niya lang daw yun ng mas maaga, di dapat sana hindi na siya kinabahan. Sumagot si Armak, kung nalaman mo yun na maaga, ibig sabihin hindi ka dumaan sa pagsubok. Kaya naman kita dinala dito ay upang bigyan ka ng sapat ng lakas ng loob at tiwala sa iyong sarili na kaya mong gampanan ang iyong tungkulin na hindi umaasa sa kakayahan ng iba. Sembong, ano man ang mangyari sa iyo sa loob, hindi kita pababayaan. Pero pinahanga mo ako sa iyong ginawa sa iyong katapangan. Hindi ka nagpaalipin sa takot at sa kahinaan. Maganda ka dahil ilang araw simula ngayon magsisimula ang pakikitigman natin kasama ang ilang tinawag upang lumaban sa mga nagsama-samang tao at itim na engkanto laban sa aking mga kalahi.